open nyo yung file ninyo. So, depende sa inyong character when I am doing a blocking. Usually, hindi na ako gumagawa ng another object. Optional yon. So, for example, yung character ko is naka long sleeve. So, are you familiar with duplicate? Face. Magduduplicate lang tayo ng face usually. Hindi ako mag-extract. So, ito yung from last session. Pero ituturo ko sa inyo yung process ko para mas madali. So, for example, if I want to create a off-sleeve na off-shoulder na design for dress, I will just select a specific face using yung lasso tool. Usually, ang ginagamit natin selection is select tool. This one. And eto si lasso tool. Gamitin nyo siya like this one. Like sa Photoshop. Select natin yung specific face hanggang wrist. And I think hanggang here. Yan. So, unselect natin yung part na unnecessary. Off shoulder siya. So, dapat hanggang oops. Yan. So, ayan, selected yung faces. Halimbawa, wala naman yung character ko is naka-off shoulder yung dress. Then, duplicate that. Once I duplicate that, meron na siyang separate mesh. Which is number 3, 2. Ayan na siya. So, ngayon, meron akong blocking. Ganun lang siya. Once natapos nyo na yung blocking. So, sir, how about t-shirt? Or naka-turtleneck? Same principle. Dali lang, no? Ganun lang siya. Tinuro ko pa. Joke. So, saselect nyo rin yung specific face. Halimbawa, t-shirt. Naka-t-shirt yung character nyo. Yung armor, ituturo ko naman siya next week eh. So, halimbawa, this one. Ayan, naka-shirt siya. Siyempre, isa-select yung specific parts like this. So, anong gagawin ko? Face. Duduplicate ko. So, separate natin siya. Okay. Meron akong another blocking. Kaso kasi, shirt kasi is, siyempre, kailangan ko i-modify. Like this one. Pupush ko lang forward. Kaso kasi, ang problem pala dito, since hindi na naka-duplicate special yung object natin, we have to use asymmetry. So, hindi ko siya naturo previously. Pero ngayon, mag-work si symmetry kasi symmetrical yung object natin. So, once I activate symmetry, object X, pag may sinelect akong element, masaselect din siya sa other side. So, if I move that, mamimirror din siya. Okay, mag-work siya as sa isang mesh lang. Okay, so let's just modify konti. Yan. And, ano pa ba? How about, let's say, another set pa. Paano kapag ka long dress? So, long dress, I will just select yung specific part. Halimbawa, this one. Select ko to. And hanggang dito. Hanggang dito lang siya. And duplicate that. Duplicate object. Long dress. Siyempre, kailangan natin na-extrude to pababa. Pero be careful sa wrong. Bakit ganun? Naka-ano pala siya. Be careful dito sa symmetry. Off ko lang muna bago ko siya i-move pababa. Extrude natin and then move it down. You have a dress. How about, sir, may mantle po yung character ko. Pwede kayo maglagay ng mantle pero be careful on that kasi yung rigging process nga. Di ko kayo pipigilan kung merong cape yung character nyo. Pero as much as possible, please avoid nyo siya kasi sa rigging process magiging mahirap siya. So, halimbawa, open to, pwede ko to i-delete.
yung face. And then, I will create another face here. Halimbawa, for a design. Siguro si Saber. May armor siya sa likod, right? Pwede kayo Kilala nyo ba si Saber? Sa Fate? Yeah. Okay. Pwede siyang ganun. And yung armor, pwede nyo rin siya i-model. Tuturuan ko kayo. Nun. So, halimbawa, gusto nyo lagyan ng color yung dress. Separate ko na to for your reference. Separate natin to. Halimbawa, may color yung dress ng ating character. Extrude natin to. And extrude it outwards. And then another extrusion going down. And then I will separate this face. Kasi mas prefer ko mag-work separate yung face ng color. Okay? And edit mesh. Instead na duplicate, I will use extract. So, anong difference ni extract sa duplicate? Yung difference na, excuse me, ang difference kasi niya kapag si face, halimbawa ito, I want to duplicate yung specific face, i-retain niya yung face. Pag extract, edit mesh, nandito yun na, extract. Bubutasin niya yung mesh. So, separate niya. Okay? So, eto yon, etong dalawa. So, ang ginawa ko, in-extract ko to, and then gagawa tayo ng, i-split ko to sa dalawa, yung edge. It's either gagamit akong bevel or another command. Edit mesh and then detach. So, kapag nag-detach ako, di ba, dapat, di ba yung edge natin is magkadikit? Now, when I move one vertex, detach na siya. So, ganun lang gumawa ng color. Pupush natin forward and scale it. Oops. Like this one and moving down. So, halimbawa, gusto nyo i-model si Wednesday. Pwede rin to. So, face, and then duplicate, extrude, not duplicate, sorry. And move nyo yung blue handle para magkaroon siya ng depth. Yan. So, ganun lang siya. So, separate yung color. Separate nyo muna mas better. So, anong ginamit kong tool ulit? Recap tayo. Sorry, nasira na to. Actually, pwede itong gawing armor. No? Deleted yung other face. Duplicate ko na lang. Recap tayo. Ano yung ginamit kong tool earlier? Duplicate. Edit mesh and then duplicate. It will retain yung face dun sa main object. Kapag I press extract, bubutasin niya yung edit mesh, extract. Tatanggalin niya yung face. And then another one is yung detach. Kung may connect, meron ding detach. So another example ni detach is this. May selected face ako, I want to detach a specific face. Pwede rin siya mag-work like extract. So face, select ako one, sample lang. When I detach that, pag nag-move ako, detach na siya, separate siya. Okay? Mag-work din siya sa edge. If I want to detach tong part na to, edit mesh, detach. If I move the vertex, detach na siya. Okay? So, ayun, class, go. Go sa blocking na kayo. Kung meron kayong gustong design, go ahead. And keep it simple. And ayun nga, simplify nyo lang. Kung wari, meron kayong mage character, bagay to. Okay? Save ko lang to. Save. Oh no, it's not saving.